umaga po sa ating lahat na nasa Exodus chapter 23 na po tayo. Babasahin ko po ay verses 1 to 4. Sinasabi rito, huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ang isang taong may kasalanan. Huwag kayong makikiisa sa karamihan, sa paggawa ng masama o sa paghadlang sa katarungan. Ngunit huwag rin ninyong kikilingan ang may hirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, hulihin ninyo ito at dalhin sa may-ari. Purihin na Diyos pagbasa ng salita. God bless po. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong isi-share ngayon ay sa Exodus chapter 23 verse 5 to 7. Kapag nakita ninyong nakabuwal ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng dala, tulungan ninyo ang may-ari upang ibangon ang hayop. Huwag ninyong pagkakaita ng katarungan ang mahihirap. Huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Huwag niyong hatulan ng kamatayan ng isang taong walang kasalanan. Paparusahan ko ang sinumang gagawa ng ganoon. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 23, verse 8 to 10. Huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao, katwiran at ikinaapi naman ng mga walang sala. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan. Naranasan na ninyo ang maging dayuhan sapagkat kayo man ay naging dayuhan din sa Egypto. Ang ikapitong taon at ang 7 araw. 6 na taon ninyong tatamtanan ang iyong mga bukirin at 6 na taon din ninyong aanihin ang bunga. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 23 verse 11 to 13. Sa ikapitong taon, ninyo itong tatamnan at huwag din ninyong aanihin ang anumang tutubo roon. Bayaan na ninyo iyon sa mga kapatid ninyong mahirap, at ang matira ay ipaubaya na ninyo sa mga maiilap na hayop. Ganun din ang gagawin ninyo sa inyong mga ubasan at taniman ng mga olibo. 6 na araw kaya magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw ay titigil kayo sa paggawa upang makapaghinga rin ang inyong mga baka, asno, alipin at ang mga manggagawang dayuhan. Pakinggan ninyong mabuti itong mga sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mananalangin sa mga Diyos-Diyosan, nibabanggitin man ang kanilang pangalan. Yun lang po. Amen. Kapagpalang araw po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 23 verses 14 to 16. Ito po ang nakasaad. Makaitlong magdidiwang ka ng pista sa akin sa bawat taon. Ang pista ng tinapay na walang libadura ay iyong ipagdidiwang. 7 araw nakakain ka ng tinapay na walang libadura, gaya ng iniutos ko sa iyo sa takdang panahon sa buwan ng Abib, sapagkat niyon ka umalis sa Ehipto, at walang lalapit sa harap ko na walang dala. At ang pista ng pag-aani ng mga unang bunga ng iyong kapagalan na iyong inihasik sa bukid, at ang pista ng pag-aani sa katapusan ng taon ng pag-aani mo ng iyong kapagalan sa bukid. Yun lang po. Maraming salamat. God bless po. Isang mapagpalang araw po na Miyerkules sa ating lahat. Para po sa ating devotion, tayo po ay nasa chapter 23 na po ng Exodus. At sa pagkakataong ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang verses 17 to 19. Sabi po rito, 3 times in the year shall all your males appear before the Lord God. You shall not offer the blood of my sacrifice with anything leavened, or let the fat of my feast remain until the morning. The best of the first fruits of your ground you shall bring into the house of the Lord your God. You shall not boil a young goat in its mother's milk.
Amen. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 23 verses 20 to 22. Ito po ay para kay Mera. Ito po ang nakasaad. Narito aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inahanda sa iyo. Mag-ingat kayo sa kanya at dinggin ninyong kanyang tinig. Huwag ninyong mungkahiin siya sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsasalangsang sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Datapwat, kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi ito ay sa Exodus chapter 23 verses 23 to 25 na sinasabi, "Pangungunahan kayo ng aking anghel at dadalhin kayo sa lupain ng mga Amoryo, Heteo, Perizeo, Cananeo, Hevio at Jebuseo at lilipunin ko sila." 24, "Huwag kayong sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosa nila o tutularan ang mga ginagawa nila. Durugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan at gibain ang mga alaalang bato nila." 25, "Sambahin ninyo ako, ang Panginoon na inyong Diyos, at bibigyan ko kayo ng masaganang pagkain at tubig. Pagagalingin ko ang inyong mga karamdaman." Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone. Ngayon babasahin ko po, Exodus chapter 23, verse 26 to 27. "Walang babaeng makukunan o magiging baong man sa iyong lupain. Ang bilang ng iyong mag-aaraw ay aking lulubusin. Aking susuguin ang sindak sa unahan mo, at aking liligalingin ang buong bayan na iyong paroroonan, at aking patatalikurin sa iyo ang lahat ng iyong magkakaaway." Amen. Babasahin ko po, Exodus chapter 23, verse 28 to 29. "At aking susuguin ang mga putaki sa unahan mo, na magpapalayas sa Hebeo, sa Cananeo, at sa Heteo sa harap mo. Hindi ko palalayasin sila sa harap mo sa 1 taon. Baka ang lupay maging ilang, at ang mga ganit sa parang ay magsinamis laban sa iyo." Amen. Pagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid, at muli po tayo magsishare ang ating pong daily devotion. Dito na po tayo sa Exodus chapter 23 na po tayo, at ang aking pong babasahin ay dito po sa verse 30 hanggang 33 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, verse 30, "Unti-unti ko silang papalisin hanggang sa dumami ang inyong mga anak. Ang magiging hangganan ng inyong lupain ay mula sa dagat na pula hanggang sa dagat ng Mediteraneo, at mula sa ilang hanggang sa ilog ng Euphrates. Ipalulupig ko sa inyo ang mga taga roon, at sila'y inyong palalayasin. Huwag ninyo silang patitirahin kasama ninyo sa lupaing sasakupin ninyo, at baka mahikayat nila kayong magkasala sa akin kapag pinaglingkuran ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Iyon ang magiging simula ng inyong kapahamakan." Amen. Salamat po sa Panginoon sa pagbasa po ng kanyang banal na salita. Makikita po natin talaga po naman po na kahit naman po sino na taliwas po sa paniniwala sa ating pong Panginoon, kasi madami po tayo nakikita ng mga tradisyon na nakikita po natin sa iba, tulad po dito sa Korea, mga Buddha. Sa ibang bansa naman po, mga sinasamba nila, mga puno,
mga baka, yun po ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Kasi yun po, before po nung ako'y nasa Ansan, nagkakwentuhan po kami nung kaibigan kong Nepalese, ang kanila parang pinaka-Diyos ay baka. Doon daw po sila sumasamba sa baka. Dito po natin makikita na talagang taliwas po ang kanilang paniniwala. Kaysa katulad natin ng mga believers na ating sinasamba, yung creator ng heaven and earth, yun po ang ating Panginoon. Dito po natin makikita na sila kakulangan ng kaalaman. Hindi nila alam na yung kanilang sinasamba ay hindi tunay na Diyos. Isipin po niyo, nabibigay sila ng panalangin sa puno, sa mga baka, at kung ano-ano pa. Kaya makikita po natin, kapag po ganun ang kinagisnan na kinaugalian natin, ay sigurado pong mapapahamak tayo na hindi natin alam na ang Diyos ng tunay ay yung Diyos ating pinapupurihan at ating sinasamba. At dito nga natin po makikita na sinabi rin po sa kanila ng Panginoon na ang magiging hangganan ng kanilang mga lupain ay mula sa dagat na pula hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Makikita po natin talagang mabuti po si Lord. Talagang lagi po silang binibigyan ng mga pagpapala. Kaya sa buhay natin, just follow lang tayo kay Lord para tayo ay layong pagpalain. At bagamat minsan, may pagdadaanan tayo ng mga problema, mga patulad ng pagdadaan natin ng iba, lack of financial, pero wag lang natin isipin yon. Alam natin na tayo may Diyos na lagi nandyan lang, na nakikita niya tayo kung anong ating kakulangan. Just pray lang tayo kung anong ating mga kahilingan. Sabi